Karpo ito ng nanay kong pumanaw na, pwede po bang pambayad? 13 taong gulang si Miguel habang binabayaran ang isang cup ng instant mami sa counter ng 7-Eleven. Gamit niyang card na may pangalan ng kanyang yumaong ina, mahigpit ang kapit ng kakambal niyang, si Maya sa dulong ang kanyang damit. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ng 78 anyos na bilyonaryong si Don Ricardo Villanueva, ang chairman ng Villanueva Group of Companies. Isang notifikasyon nege transaksyon sa card de jour Tuesbesh. Ito ang card na 6 na taon nang hindi nagagalaw. Napahinto sa pahinga si Don Ricardo nang makita ang text. Maikli niyang kinausap ang kanyang sekretaryo. Puntahan mo ang address na yan sa loob ng 5 minuto, ngayon na. Sunod-sunod na pumasok sa eskinita ng palengke ang 10 itim na SUV. Ito ang laging buntot na security convoy ni Don Ricardo saan man siya magpunta. Huminto ang mga sasakyan sa tapat mismong ng magkapatid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at natigilan ang chairman sa sandaling makita niya ang bata. Isang cup ng instant mami, eksabila 35:00. Bakit na ba dinala nagamalit na transaksyong ito ang isang bilyonaryo sa lugar na ito? Bago magsimula ang kwento, mangyaring pindutin ang subscribe at like na libre lang namang gawin. Mag-iwan din ng komento kung saan kayo nakikinig at babatiin ko kayo isa-isa. Simulan na natin ang kwento. 5:00 ng madaling araw, unang sumindi ang ilaw sa eskinita ng palengke ng San Roque. Itinataas ni Lola Clara ang rollup na pinto ng kanyang maliit na karinderya. Sa edad na 72, hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang makamay. Inabot siyang ilang sandali bago tuluyang may taas ang shutter. Pumasok siya, isinuot ang kanyang apron at isinalang ang isang malaking kaldero. Ang tunog ng kumukulong tubig ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Sumilip si Lola Clara sa bintana. Naroon na naman sa dati nilang puwesto, sa kabilang kalsada, ang 2 bata. Sina Miguel at Maya, 13 taong gulang na kambal. Si Miguel, bilang panganay, ay tapat sa kanyang tungkulin bilang kuya. Muli, paikot-ikot lang ang magkapatid sa tapat ng karinderya. Nakapamulsa si Miguel habang nakatayo. Si Maya na may mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang kuya. Natigilan ang kamay ni Lola Clara na may hawak na sandok. Tila may bumibigat sa kanyang dibdib. Aling Clara, kumukulo na ho ba ang sabawng goto niyo? Tanong ng ale mula sa katabing pwesto. Ibiniling ni Lola Clara ang kanyang ulo. Ay, opo, pinapakuluan ko pa. Kahit sumagot, ang kanyang na mata ay bumalik sa labas. Nandun pa rin ang bata sa kanilang pwesto. Inayos ni Miguel ang strap ng kanyang bag. Tumingala si Maya sa kanyang kuya. Walang imikan ang dalawa. Sapat nang magkasama sila. Ibinaba ni Lola Clara ang sandok at inayos ang kanyang apron. Humakbang siya patungo sa pinto, ngunit natigilan. Gusto niya silang kausapin, pero hindi niya may buka ang kanyang bibig. Pakiramdam niya, kapag nilapitan niya ang mabata, guguho ang lahat. Masisira ang katahimikang matagal na niyang iningatan. Bumalik si Lola Clara sa harap ng kaldero. Binitbit niya ang sandok, ngunit walang lakas ang kanyang kamay. Unti-unting nagigising ang palengke. Isa-isang nagbubukas ng pwesto ang mga tindero-tindera. Ayan na naman sila. Bulong ng tindero ng isda habang nakatingin sa makapatid. Tumango rin ang ale sa pwesto ng prutas. Lagi silang nakatayo diyan. Kawawa naman. Kaninong maapo ba yan? Abay ewan. Walang nakakaalam daw. Pinakikinggan lang ni Lola Clara ang usapan habang nakatitik sa kaldero. Kinagat niya ang kanyang labi. Inilabas ni Miguel ang kamay mula sa bulsa. Binuksan niya ang kanyang bag at sinilip ang loop. May isang manipis na pitaka rune. Sa loop may isang card. Hindi kinuha ni Miguel ang card. Hinawakan niya lang ang gilid nito. Ang pangalan ng kanyang ina ang nakaukit doon. Ito ang huling alaala ng kanilang inang pumanaw ilang buwan na ang nakalipas.
Bahagyang nanginig ang dulong ng daliri ni Miguel. Isinilit niya pabalik ang card sa pitaka at isinara ang bag. Tumingala si Maya sa kanyang kuya. Mahina siyang nagtanong, "Kuya, teka lang Maya, konting tiis pa," mahinang sagot ni Miguel. Tumango si Maya at muling yumuko. Pinanut ni Lola Clara ang eksenang iyon mula sa bintana. Namuti ang kanyang nga buko sa higpit ng pagkakahawak sa sandok. Nagsimulang dumami ang tao sa palengke. Naglalakat na ang mga mamimili para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Unti-unting naitutulak ng mga tao ang makapatid. Sumandal sila sa pader at doon muling huminto. Tumingin si Miguel sa direksyon ng 7,11, mga 50 metro ang layo. Tanaw niya ang estante ng Ma-Instant Mami. Doon na natili ang kanyang tingin. Hinawakan ni Maya ang kanyang tiyan. Pinipigilan itong tumunok. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kapatid. Malamig at maliit ang kamay ni Maya. Konting tiis pa, konti na lang. Hindi alam ni Miguel kung para sa kanya o sa kapatid ang masalitang iyon. Paulit-ulit niya lang itong sinasabi. Nagsimula nang magluto ngang mami si Lola Clara sa loob. Umusok ang singaw mula sa sabaw. Kumalat ang amoy nito sa buong eskinita. Itinaas ni Maya ang kanyang ulo at tumingin sa karinderya. Mas hinikpitan ni Miguel ang hawak sa kamay ng kapatid. Muling kumapit si Maya sa damit ng kanyang kuya. Ganun lang sila nakatayo. Hindi gumagalaw kahit gutom na. Inanggo ni Lola Clara ang mami mula sa kaldero. Habang inilalagay ito sa mangkok, naramdaman niyang naginit ang kanyang nga mata. Naging malabo ang imahe ng nga bata sa labas. Kumindat siya at ibinaling ang tingin. Mas lalong naging abala ang palengke. Ngunit tanging sa paligid ng makapatid ang tahimik. Walang kumakausap sa kanila. Sulyap lang ang binibigay ng nga dumaraan. Tiningnan ni Miguel ang kanyang relo. Lampas na ng 9:09 ng umaga. Oras na para pumasok sa eskwela. Ngunit sina Miguel at Maya ay hindi na naman papasok ngayon. O mas tamang sabihin, hindi sila makakapasok. Hindi binitawan ni Miguel ang kamay ni Maya. Hindi rin umalis si Maya sa tabi ng kanyang kuya. Nagsimulang magwalis si Lola Clara sa harap ng kanyang pwesto. Gumagawa ng mahinang tunok ang walis sa tuwing dumadampi sa semento. Lumapit siya ng ilang hakbang patungo sa makapatid. Ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Naktama ang kanilang mata ni Miguel. Itinigil ni Lola Clara ang pagwawalis. Bahagyang yumuko si Miguel. Ibiniling din ni Lola Clara ang kanyang ulo. Isang tahimik na pagkakaintindihan ang namagitan sa kanila. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit pa. Pumasok si Lola Clara sa loob ng karinderya. Umalis na rin sina Miguel at Maya. Naglakad ang magkapatid patungo sa dulo ng eskinita. Lumingon si Maya. Patuloy pa ring umusok ang singaw mula sa karinderya. Mas hinikpitan ni Maya ang hawak sa kamay ng kuya. Mula sa bintana, pinanut ni Lola Clara ang papalayong mga bata. Ibinaba niya ang sandok at tinakpan ng apron ang kanyang mukha. Lumabas na ng palengke ang mga bata. Ang kanilang maliliit na yapak ay unti-unting nawala. Sa loob ng bag, naroon pa rin ang card ng kanilang ina. Pinipilit ni Miguel na huwag itong gamitin. Ngunit ang gutom ay lalo lamang tumitindi. Darating ang sandali na kakailanganin niyang ilabas ang card na iyon at walang nakakaalam kung gaano nakalapit ang sandaling iyon. 2:00 NG Apon. Nasa tapat na NG 7:11 si Miguel. Si Maya nakayuko habang nakakapit sa damit NG kuya. Sa salaming pinto, NG Convenience Store, tanaw ang estante, NG MH Instant Mami. Hinawakan ni Miguel ang hawakan ng pinto at binitawan. 1, 2, 3 beses. Nag-alangan ang kanyang kamay sa ere. Kuya, mahinang tawag ni Maya, huminga ng malalim si Miguel. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Tumunog ang dingdong sa may pasukan.
Sumulyap ang sales lady na nakaupo sa counter. Nakayuko si Miguel habang naglalakad patungo sa noodle section. Huminto siya sa harap ng estante. Puno ito ng mga cup noodles. Dumiretso ang kamay ni Miguel sa pinakamurang brand, Averti 5. Inyunat niya ang kamay, ngunit huminto. Muling inyunat at muling huminto. Mas humikpit ang kapit ni Maya sa damit ng kuya. Kinuha ni Miguel ang isang chap. Mabigat ang kanyang nga paa habang naglalakad papunta sa counter. Dahan-dahang sumunod si Maya sa likod. Tumayo sila sa harap ng counter. Itinaas ng sales lady ang kanyang ulo mula sa cellphone. Ito lang po, tumango si Miguel. Hindi siya makapagsalita. 35 pesos po. Iniskan ng sales lady ang barcode. Ipinasok ni Miguel ang kamay sa bulsa. May ilang barya siyang nakuha. Inilagay niya ito sa kanyang palad. 20 piso, 5 piso, 25. Nanigas ang kamay ni Miguel. Binilang ng sales lady ang nga barya. Kulang po kayo ngang 10 piso. Hindi nakasagot si Miguel. Muli niyang kinapa ang kanyang bulsa. Wala ng laman. Tanging ang palat niyang walang laman. Kung hindi po kayo magbabayad, paunahin ko na po muna yung kasunod, sabi ng isang babae sa likod. Akmang ibababa na ni Miguel ang noodles, hinawakan ni Maya ang kamay ng kanyang kuya. Tiningnan ni Miguel ang kapatid. Nagsusumamo ang mga mata ni Maya, kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Hinila niya ang bag paharap. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Mula sa panloop na bulsa, inilabas niya ang manipis na pitaka. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Binuksan niya ang pitaka. Naroon ang isang card. Isabel Reyes, ang debit card na may pangalan ng kanyang ina. Kinuha ni Miguel ang card. Nanlamig ang dulo ng kanyang daliri. Akmang ilalagay niya ang card sa counter, ngunit nag-alinlangan. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa likod. Hay nako, pakibilisan naman. Pumikit si Miguel. Pagdilat niya, gumalaw na ang kanyang kamay. Inabot niya ang card sa sales lady habang nananatiling nakayuko. Kinuha ito ng sales lady at isinaksak sa terminal. Tumunog ang beep. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Hindi binitawan ni Maya ang damit. NK Kuya. Lumabas ang mega numero sa screen NG Terminal. Nagprint ang resibo ang sales lady. Approve po. Umaling onggaw ang mga salitang iyon sa loob ng convenience store. Hindi pa rin nagangat ng ulo si Miguel. Narinig niyang bumulong ang babay sa likod. Ang mga bata ngayon, may mga card na. Kinuha ni Miguel ang card at ang noodles. Ibinulsa niya ang lukot na resibo. Lumabas siya ng pinto. Tumuno muli ang dingdong. Paglabas niya, nang hina ang kanyang nga tuhod. Sumandal siya sa pader. Tumingala si Maya sa kanyang kuya. Tumingin si Miguel sa langit. Naginit ang sulok ng kanyang nga mata. Kumurap-kurap siya. Inabot niya ang noodles kay Maya. Tinanggap ito ni Maya gamit ang 2 kamay. Kainin na natin, basak ang boses ni Miguel. Tumango si Maya. Sa sandaling iyon mula sa bungat ng palengke, may isang taong nakatingin sa kanila, ang kanilang lola, si Lola Clara. Lumabas siya ang karinderya at papunta sana sa 7-Eleven ng mapahinto. Naalala ni Lola Clara ang eksenang nakita niya. Ang sandaling inilabas ng kanyang apo ang card. Alam niya ang tungkol sa card na iyon. Iyon ang card na ginagamit ng kanyang anak na si Isabel. Nanginginig ang nakamay ni Lola Clara. Tila napako ang kanyang paa sa lupa. Naktama ang kanilang mata ni Miguel. Pareho silang natigilan. Akmang hahakbang si Lola Clara palapit. Ngunit hindi niya may galaw ang kanyang paa. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maya. Naglakad ang 2 bata sa kabilang direksyon. Pinanood ni Lola Clara ang kanilang papalayong likod. Mariin niyang sinogatang labi. Sa loob ng 7-Eleven, nagsa-cellphone pa rin ang sales lady. Nasa screen ang detalye ng transaksyon.
Sa parehong sandali, sa pinakamataas na palapag ng isang 7-8, palapag na gusali sa Bonifacio Global City, tumunog ang isang cellphone. Tinitignan ni Don Ricardo Villanueva ang madokumento ng kunin niya ang kanyang telepono. Isang notification ang nasa screen. Card transaction alert. Isabel Reyes debit card. Instant Mami. Egvido 30, 5, 7, 11. Natihilan ang kamay ni Don Ricardo. Naulog ang mga papeles sa mesa. 6 na taon hindi nagamit ang card na yon. Mula nang mamatay ang kanyang manugang na si Isabel, nanahimik ang card na iyon. Hindi ito pinakansla ni Don Ricardo. Iniwan niya ito para kung sakaling may mangyari. At ngayon, nagamit ito. Biglang tumayo si Don Ricardo. Tumawag siya sa opisina ng kanyang sekretaryo. Mr. Reyes, pumasok ka rito. Ngayon na, wala pang 30 segundo, pumasok ang sekretaryo. Ipinakita ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Tingnan mo to. Agad tiningnan ng sekretaryo ang screen. Sumeryoso ang kanyang mukha. Sir, ito yung card na manugang ko. 6 na taon bago nagamit. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Agad na binuksan ng sekretaryo ang kanyang laptop. Pinasok niya ang sistema ng bangko. Lumabas sa screen ang kumpletong detalye. Oras ng transaksyon, lugar, halaga at address ng merchant. Sir, sa palengke pong San Roque. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana. Kumuyom ang kanyang kamao. Ihanda ang sasakyan. Ngayon na, tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang sekretaryo ng diretso. Nag-iba ang kanyang tingin. Tumango ang sekretaryo at lumabas. Muling tiningnan ni Don Ricardo ang cellphone. Tiva 35. Halaga ng isang chap ng Instant Mami. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Don Ricardo. Ang bakas na 6 na taon niyang hinintay. Bago mamatay sa isang aksidente ang kanyang anak na si Marco, mayroon itong kasintahan. Isang babaeng nangalang Isabel. Nang mamatay si Marco, nawalan na rin sila ng kontak kay Isabel. Sinubukan siyang hanapin ni Don Ricardo, ngunit walang bakas. Pagkalipas ng ilang taon, nabalitaan niyang pumanaw na si Isabel. Nag-iwan daw ito ng anak, ngunit hindi niya mahanap ang bata. Kahit anong hanap, hindi sila lumitaw. Hindi sumuko si Don Ricardo. Hindi niya pinakansela ang card ni Isabel at iniwang bukas ang notifikasyon. Naniniwala siyang balang araw may gagamit nito. At ngayon ang araw na iyon, isinuot ni Don Ricardo ang kanyang coat. Bumaba siya sa basement parking. 10 itim na SUV ang nakahilera at naghihintay. Sabay-sabay na sumakay ang mga driver. Sumakay si Don Ricardo sa unang sasakyan. Tara na sa palengke ng San Roque. Sabay-sabay na umandar ang mga sasakyan. Lumabas sila ng basement at tumungo sa kalsada. Sa mga sandaling iyon, sa eskinita ng palengke, naglalakad sina Miguel at Maya, hawak ang noodles. Hinawakan ni Miguel ang pitaka sa loop ng kanyang bag. Nandun na ulit ang card. Pakiramdam niya sa paggamit niyang card, may magbabago. Ngunit hindi niya alam kung ano. Mabigat lang ang kanyang dibdib para siyang gumawang ng desisyong hindi na mababawi, pero huli na ang lahat. Ginamit na ang card at naipadala na ang notifikasyon. Sa loob ng 5 minuto, magbabago ang lahat. Bumalik si Lola Clara sa karinderya. Isinara niya ang pinto at hinubad ang apron. Ibinaba niya ang kaldero sa lababo. Hindi maalis ang kanyang kamay sa hawakan nito. Tanaw niya ang eskinita ng palengke sa bintana. Wala na ang mga bata. Binitawan ni Lola Clara ang kaldero at umupo sa isang silya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Naalala niya ang taglamig 6 na taon na ang nakalipas. Ang araw na pumasok ang kanyang anak na si Isabel sa pinto ng karinderya. Malamig din nun. Malaki ang tiyan ni Isabel. Inay. Nanginginig ang boses ni Isabel. Nakatitik si Lola Clara sa anak habang hawak ang sandok.
Isabel. Akmang lalapit si Lola Clara nang umatras si Isabel. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Inay, buntis po ako. Kambal daw po. Muntik nang mabitawan ni Lola Clara ang sandok. Ibinaba niya ito sa lababo. Patay na po ang ama nila. Na aksidente. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Nilapitan ni Lola Clara ang anak. Paano ka na mag-isa? Inay, iluluwal ko po ang mamabatang ito. Hinaplos ni Isabel ang kanyang tiyan. Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ngang anak. Mula noon, tumira si Isabel malapit sa palengke sa isang maliit na kwartong inupahan ni Lola Clara. Ilang buwan ang lumipas, nanganak si Isabel, si Miguel ang kuya at si Maya ang bunso. Malusok ang dalawang bata. Unang nakita ni Lola Clara ang kanyang nga apo sa ospital, maliliit at mainit. Inay, anak daw po ng isang bilyonaryo ang ama ng mga bata. Sabi ni Isabel habang karga ang nasanggol. Natigilan ang kamay ni Lola Clara. Ano? Nalaman ko lang po kamakailan. Anak pala si Marco ni Don Ricardo Villanueva, NG Villanueva Group. Napasinghap si Lola Clara. Pamilyar ang pangalang iyon. Kung ganon, dapat mong ipaalam sa kanila. Huwag po, inay. Mas hinikpitan ni Isabel ang yakap sama anak. Tiningnan ni Lola Clara ang anak. Bakit? Pagkamatay po ni Marco, walang sinumang kumontak sa akin. Para bang hindi ako umiral sa buhay nila, basag ang boses ni Isabel. Kinagat ni Lola Clara ang labi. Inay, kung ipapadala ko ang maanak ko sa kanila, gagamitin lang sila para sa pera. Pero Isabel, baka naman tulungan ka nila kapag nalaman nila. Hindi po. Umiling si Isabel. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Inay, ipangako niyo po. Huwag niyo pong ipapaalam sa kanila. Tiningnan ni Lola Clara ang mata ng anak. Puno itong pagsusumamo. Sige, hindi ko sasabihin. Ang pangakong iyon ang nakpabago sa lahat. Nakpasya si Lola Clara na itago ang pagkakaroon kanyang nga apo. Pinalaki ni Isabel ang kanyang nga anak. May isang card na ibinigay si Marco noong nabubuhay pa. Inay, itatago ko po itong card para kung sakali. Itinago ni Isabel ang card sa pinakailalim ng kanyang pitaka. Ngunit ni minsan, hindi niya ito ginamit. Natatakot siyang matunton siya. Pinayuhan din siya ni Lola Clara na huwag itong gamitin. Kumikita si Lola Clara sa karinderya para sa kanilang nagastusin. Pinakain niya si Isabel at ang nga bata, ngunit mahina ang katawan ni Isabel. Humina ang kanyang kalusugan pagkatapos manganak. Sinagot ni Lola Clara ang magabayarin sa ospital. Kulang na kulang ang kita sa karinderya. Sa gabi, nagtatrabaho rin siya bilang tagalinis sa palengke. Sa madaling araw, nakde-deliver siya ng makinabang pagkain, kanon siya kasipag magtrabaho. Dahil hindi nila maaaring gamitin ang card, 5 taon ang lumipas, lumaki ang nga bata, at lalong humina si Isabel. Isang gabi, bumaksak si Isabel. Huli na nang matakpuan siya ni Lola Clara. Dinala siya sa ospital, ngunit hindi na nakamalay si Isabel. Pumanaw siya. Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ng anak. Malamig na ito. Isabel, patawarin mo ako. Tahimik ang naging burol. Nagtanong ang magabata kung nasaan ang kanilang ina. Hindi makasagot si Lola Clara. Niyakap niya na lang ang nga bata. Nang mamatay si Isabel, inayos ni Lola Clara ang kanyang nga gamit. Sa loop ng pitaka, nakita niya ang card. Isabel Reyes, ang pangalan ng kanyang anak ang nakaukit. Matagaw na chinichigan ni Lola Clara ang gig. Pag ginamit ko ba to, darating sila, ngunit hindi kinansela o ginamit ni Lola Clara ang card. Itinago niya ito sa ilalim ng isang kahon, ang pangako kay Isabel. Huwag niyo pong ipapaalam sa kanila. Patuloy na pinalaki mag-isa ni Lola Clara ang magabata sa pamamagitan ng karinderya, paglilinis at pagde-deliver, ngunit unti-unti na siyang nahihirapan.
Sa edad na 72, hindi na tulad ng dati ang kanyang katawan. Ilang buwan na ang nakalipas, nagdesisyon si Lola Clara, ibibigay na niya ang card sa mga bata. Isang madaling araw, binuksan ni Lola Clara ang pinto ng karinderya. Nagiwan siya ng isang maliit na sobre sa may pintuan. Sa loob nito ay ang card at isang maikling sulat. Card itong nanay ninyo, itago ninyo para kung sakali. Pumasok si Lola Clara at sumilip sa bintana. Mula sa dulong ng eskinita, papalapit sina Miguel at Maya. Nakita ni Miguel ang sobre sa may pinto. Nag-alinlangan siya, ngunit dahan-dahan itong kinuha. Binuksan niya ang sobre, lumabas ang card at ang sulat. Binasa ni Miguel ang sulat at tiningnan ang card. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Mula sa loob, pinanut ni Lola Clara ang eksena. Gumuho ang kanyang puso. Ipinasok ni Miguel ang card sa kanyang bag. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at dahan-dahang lumayo. Card yan ng nanay niyo. Kayo na ang magtago. Tinanggap ni Miguel ang card. Hindi matingnan ni Lola Clara ang maapo ng diretso. Kaya ko kayong protektahan mga apo. Pero ito, para lang kung sakali. Niyakap ni Lola Clara ang mga bata. Pumasok ang card sa bag ni Miguel. Mula noon, nagsimulang mag-ikot-ikot ang mga bata malapit sa karinderya ni Lola Clara. Hindi siya makalapit. Pakiramdam niya, kapag lumapit siya, masisira ang lahat. Masisira ang katahimikang matagal na niyang iningatan. Tumayo si Lola Clara mula sa upuan, muli siyang sumilip sa bintana. Abala pa rin ang palengke, ngunit wala na ang nga bata. Pumunta siya sa lababo at nagsimulang hugasan ang kaldero. Bumuhos ang tubig. Kinukuskos ng kanyang kamay ang kaldero, ngunit walang lakas. Natigilan si Lola Clara, hawak ang panlinis. Naging malabo ang kanyang paningin. Isabel, anak, ano bang nagawa ko? Pumikit si Lola Clara. Tumulo ang kanyang luha sa lababo. Ito ay isang desisyon para protektahan ang nga bata. Ang hindi paggamit sa card, ang hindi pa-kontak. Ngunit tama ba ang desisyong iyon? Hindi alam ni Lola Clara. Tanging ang pagsisisi ang lumalaki. Biglang bumukas ang pintong karinderya. Pabili pong isang order ng goto. Agad na pinunasan ni Lola Clara ang kanyang luha. Lumingon siya sa customer. Sige, sandali lang. Muli niyang kinuha ang kaldero. Sinindihan ang apoy. Nagsimulang kumulo ang sabaw. Habang naglalagaying sahok, sumilip siya sa bintana. Ginamit ng nga bata ang card. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon. Ano na kaya ang mangyayari? Hindi alam ni Lola Clara. Nugunit isa lang ang sigurado. Hindi na niya ito may tatago pa. Nakatayo sina Miguel at Maya sa isang bakanteng lote sa gilid ng palengke. Isang cup ng noodles ang nasa pagitan nila. Binuksan ni Miguel ang takip, umuusok ang singaw. Gamit ang tinidor, kinuha niya ang noodles. Hinati niya ito at itinulak papunta kay Maya. Ikaw na mauna, umiling si Maya. Muli itong itinulak ni Miguel. Kuya, okay lang ako. Kumain ka na. Kinuha ni Maya ang tinidor. Dahan-dahan siyang nagsimulang kumain. Pinanut ni Miguel ang pagkain ng kapatid. Hindi niya ginalaw ang kanyang tinidor. Kumain si Maya hanggang sa kalahati at huminto. Itinulak niya ang noodles papunta kay Miguel. Kuya, ikaw naman. Sige. Kinain ni Miguel ang natirang noodles. Inubos niya hanggang sa sabaw. Ibinaba niya ang walang lamang lalagyan. Hinawakan ni Maya ang kamay ng kuya. Saan na tayo pupunta? Hindi sumagot si Miguel. Wala silang mapupuntahan. Nanatili ang dalawang bata sa bakanteng lote. Pababa na ang araw. Makalipas ang 1 oras. Tumayo si Miguel. Balik na tayo sa palengke. Kumapit si Maya sa damit ng kuya at tumayo. Naglakad sila pabalik sa palengke. Nagsisimula nang dumami ang mga taong namimili para sa hapunan. Dumarami na rin ang customer sa karinderya ni Lola Clara. Nagluluto ni tokwat baboy si Lola Clara habang sumusulyap sa labas. Nakita niyang papalapit ang mga bata. Huminto sina Miguel at Maya sa tapat ng karinderya.
Naktama ang kanilang mata ni Lola Clara. Natigilan si Lola Clara, hawak ang sandok, bahagyang yumuko si Miguel. Lola, pabili po ng isang order, take out. Lumingon si Lola Clara dahil sa boses ng customer. Naksimula siyang makbalot. Umupo sina Miguel at Maya sa isang bench sa gilid. Hindi binitawan ni Maya ang damit ng kuya. Natapos magbalot si Lola Clara at iniabot sa customer. Muli siyang tumingin sa labas. Magkatabing nakaupo ang mabata. Nakapatong ang bag ni Miguel sa kanyang kandungan. Ibinaba ni Lola Clara ang kawali. Tinanggal niya ang kanyang apron at lumabas. Naglakad siya papunta sa bench. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Huminto si Lola Clara ilang hagbang ang layo. Hindi niya may buka ang bibig. Nakatinginan sina Miguel at Lola Clara. Mas humigpit ang kapit ni Maya sa damit ng kuya. Hindi pa ba kayo gutom? Nanginginig ang boses ni Lola Clara. Umiling si Miguel. Hindi po. Kulang yang isang chop lang, noodles. Lumapit si Lola Clara ng isang hakbang. Tumayo si Miguel. Okay lang po kami. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maya. Tumayo ang dalawang bata mula sa bench. Akmang hahawakan sila ni Lola Clara. Ngunit napahinto. Dahan-dahang lumayo ang magabata. Nanatili si Lola Clara sa kanyang kinatatayuan. Pinapanood ang kanilang likod. Kumuyom ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang bungat ng palengke. Nawala ang ingay. Ibiniling ni Lola Clara ang kanyang ulo. Tumingin siya sa entrada ng palengke. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumapasok. Isang SUV. Nanginginig ang kamay ni Lola Clara. Patuloy na pumasok ang sasakyan. Kasunod nito, isa pa at isa pa. Sunod-sunod na pumasok ang maitim na SUV sa eskinitang palengke. Isa, dalawa, tatlo, 10. Natigilan ang tindero ng isda. Hawak ang kanyang kutsilyo. Nahulog ng tindera ng prutas ang isang mansanas. Natahimik ang buong palengke. Walang nagsasalita. Dahan-dahang umusad ang mga sasakyan. Tumingabi ang mga tao sa makabilang gilid. Nanigas si Lola Clara sa kanyang kinatatayuan. Dumadagundong ang kanyang dibdib. Dinaanan siya ng mga sasakyan at huminto sa unahan. Sa tapat mismo nina Miguel at Maya, lumingon si Miguel. Nakahilera ang maitim na sasakyan. Nanginginig na kumapit si Maya sa damit ng kuya. Itinago ni Miguel ang kapatid sa kanyang likod. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Isa at isa pa. Mula sa 10 sasakyan, bumaba ang mga tao. Lahat sila ay nakaitim na suit. Panghuli, bumukas ang pinto sa likod ng unang sasakyan. Dahan-dahang bumaba ang isang matandang lalaking maputi na ang buhok. Si Don Ricardo Villanueva, 78 taong gulang. Bumaba si Don Ricardo at tiningnan ang mabata. Natigilan siya. Paulit-ulit niyang tiningnan sina Miguel at Maya. Nanginginig ang kanyang labi. Mas hinihpitan ni Miguel ang pagtataho sa kapatid. Nagtago si Maya sa likod ng kuya. Pinapanood sila ng lahat ng tao sa palengke. Walang gumagalaw. Humakbang si Don Ricardo. Umatras si Miguel. Maapo. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Pinapanood ni Lola Clara ang eksena ilang hakbang ang layo. Nang hina ang kanyang tuhod. Kumapit siya sa pader para hindi matumba. Nahihirapan siyang huminga. Hindi inaalis ni Don Ricardo ang tingin sa mabata. Ang mukha ni Miguel, ang mukha ni Maya. Marco. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Don Ricardo. Halos matumba siya. Agad siyang inalalayan ng kanyang sekretaryo. Itinaas ni Don Ricardo ang kamay para pigilan ito. Ayos lang ako. Muli niyang tiningnan ang manggabata. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Itinulak ni Miguel si Maya palayo. Isang tingin ng pag-iingat. Huwag kayong matakot. Ako, naputol ang sasabihin ni Don Ricardo.
Nabarahan ang kanyang lalamunan, binalot ng katahimikan ang buong palengke, tanging ang ihip ng hangin ang naririnig. Binitawan ni Lola Clara ang pader at humakbang, kinagat niya ang kanyang labi. May kinuha si Don Ricardo mula sa kanyang bulsa, isang lumang litrato. Ipinakita niya ito sa mabata. Isang litrato ng isang binatang nakangiti. Ito ang papa ninyo. Nanlaki ang mata ni Miguel. Tiningnan niya ang litrato. Ito ang litratong paminsan-minsan ay ipinapakita ng kanyang ina. Naalala ni Miguel ang mukhang iyon. Hawak ang litrato. Lumapit pa si Don Ricardo. Hinahanap ko kayo sa loob ng 6 na taon. Nang marinig iyon ni Lola Clara, napasuray siya. Sumandal siya sa pader ng kanyang pwesto. 6 na taon. Ang sikretong iningatan niyang 6 na taon ay guguho na ngayon. Walang sinumang nakakaalam na ang sandaling ito ang magpapabago sa lahat. Nakatayo si Don Ricardo, hawak ang litrato. Si Miguel nakayakap para sa kapatid. Nagsimulang maglapitan ang magataw sa palang. Ang tinderong ng isda, ang tindera ng prutas, maging ang nagtitinda ng kakanin. Anong nangyayari? Tingnan mo yung nga sasakyan, mga SUV yan. Bulungan ang naririnig sa paligid. Lumingon si Don Ricardo, dose-dose ng nga mata ang nakatutok sa kanya. Maingat na lumapit ang kanyang sekretaryo. Sir, pinaktitinginan na po tayo. Tiningnan ni Don Ricardo ang sekretaryo. Sumenya siya na umatras ito. Muli niyang tiningnan ang magabata. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Huwag kayong matakot. Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Umiling si Miguel. Ipinakita niya ang litrato ng mas malapit. Ito ang papa ninyo. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Mas naktago si Maya sa likod ng kuya. Sumama kayo sa akin. Iniunat ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Umatras si Miguel. Paano po si Lola? Lumabas ang boses ni Miguel. Natigilan si Don Ricardo. Lola, lumingon si Miguel sa direksyon ni Lola Clara. Naktama ang kanilang mga mata. Sinundan din ni Don Ricardo ang tingin ni Miguel. Nakita niya si Lola Clara. Naktama ang kanilang mga mata. Napahinto sa pahinga si Lola Clara. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo kay Lola Clara. Hindi makagalaw si Lola Clara. Sumunod ang sekretaryo. Sir, dito po. Pinigilan siya ni Don Ricardo gamit ang kamay. Tumayo siya sa harap ni Lola Clara. Nakatinginan sila ng walang imikan. Nanonot ang mataw sa palengke, pigil ang hininga. Ikaw ba ang inani? Mahina ang boses ni Don Ricardo. Hindi sumagot si Lola Clara. Nanginginig lang ang kanyang ngalabi. Kinuyom niya ang kanyang apron. Bakit po Lola? Tanong ni Miguel mula sa malayo. Ibiniling ni Don Ricardo ang kanyang ulo para tingnan si Miguel. Muli siyang tumingin kay Lola Clara. Yumuko si Lola Clara. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Kinuyom niya at binuksan ang kanyang palad. Sir, muling maingat na nagsalita ang sekretaryo. Itinuro niya ang paligid. Mas naglapitan ang matao. May isang naglabas na ng cellphone. Lumingon si Don Ricardo. At muli niyang tiningnan si Lola Clara. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Tahimik ang boses ni Don Ricardo. Itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Maaari po ba kayong sumama sa mansyon? Kasama ang nga bata. Kinagat ni Lola Clara ang labi. Hindi siya sumagot. Tumakbo si Miguel papunta kay Lola Clara. Sumunod si Maya. Lola, kumapit si Miguel sa dami ni Lola Clara. Tiningnan ni Lola Clara ang mga bata. Pinanot ni Don Ricardo ang eksena. Umatras siya ng isang hakbang. Sumama na po kayo. Doon na tayo mag-usap, muling sabi ni Don Ricardo. Tiningnan ni Lola Clara ang mabata. Nanginginig sina Miguel at Maya. Niyakap ni Lola Clara ang mabata. Sama po tayo, Lola. Mahinang tanong ni Maya. Pumikit si Lola Clara. Nagbulungan ang mataw sa palengke. Ano ba yan? Anong meron sa matandang yan? Sumanyas si Don Ricardo sa kanyang sekretaryo. Lumapit ito sa kanila. Binitawan ni Lola Clara ang mga bata. Dahan-dahan siyang tumayo. Miguel,
Maya, nanginginig ang boses ni Lola Clara. Tumingala ang mga bata sa kanya. Kailangan ninyong sumama sa kanya. Sumeryoso ang mukha ni Miguel. Ayoko po. Sumama na kayo. Basak ang boses ni Lola Clara. Tumulo ang kanyang luha. Lola, hindi po ako pwedeng sumama. Ibiniling ni Lola Clara ang kanyang ulo. Hindi niya kayang tingnan ang bata. Pinanood ni Don Ricardo si Lola Clara. Akmang magsasalita, ngunit isinara ang bibig. Sir, mahinang sabi ng sekretaryo. Tumango si Don Ricardo. Lumapit ang sekretaryo sa mga bata. Halikayo. Tumingin si Miguel kay Lola Clara. Nakatakikot pa rin siya. Lola, sigaw ni Miguel. Nanginig ang balikat ni Lola Clara. Ngunit hindi siya lumingon. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Nagsimulang umiyak si Maya. Niyakap ni Miguel ang kapatid. Hinawakan ng sekretaryo ang kamay ng dalawang bata. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa sasakyan. Tiningnan ni Don Ricardo si Lola Clara. Matagal siyang nakatayo. Nakatalikod pa rin si Lola Clara. Nanginginig ang kanyang katawan. Dahan-dahang tumalikod si Don Ricardo. Naglakad siya papunta sa sasakyan. Sumakay ang mga bata. Nakatingin si Miguel sa labas ng bintana. Sumakay na rin si Don Ricardo. Isinara ang pinto. Lumapit ang sekretaryo kay Lola Clara. Iniabot niya ang isang calling card. Kung sakali pong kailanganin ninyo, hindi natapos ng sekretaryo ang sasabihin. Ipinatong niya ang card sa kamay ni Lola Clara. Nakasulat sa likod ang address ng mansyon. Nanatiling nakatayo si Lola Clara. Hawak ang card. Yumuko ang sekretaryo at bumalik sa sasakyan. Isinara ang pinto. Paanda rin na, narinig ang boses ni Don Ricardo. Dahan-dahang umandar ang mga sasakyan. Nun lang lumingon si Lola Clara. Palabas nang ng eskinita ang mga sasakyan. Sa likod na upuan, nakita niya sina Miguel at Maya. Nakadikit ang kanilang nga mukha sa bintana. Nakatingin sa kanya. Itinaas ni Lola Clara ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya ito may wagayway. Tuluyan nang lumabas ng palengke ang masasakyan. Muling tumahimik ang eskinita. Isa-isang umalis ang mga tao. Tanging ang bulungan ang natira. Ano kayang nangyari doon? Yung matanda parang pinakikinggan ni Lola Clara ang mausapan. Nang hina ang kanyang matuhod. Sumandal siya sa pader ng karinderya para hindi matumba. Nanginginig ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang calling card. Naging malabo ang nga letra. Pumasok si Lola Clara sa loob ng karinderya. Isinara niya ang pinto. Kinuha niya ang isang pitaka mula sa ilalim ng counter. Binuksan niya ito. Walang laman. Ang card na ibinigay niya kay Miguel. Ang card na ginamit pagkatapos ng 6 na taon. Mahigpit na hinawakan ni Lola Clara ang pitaka. Niyakap niya ito. Napapo siya sa sahig. Humagulgol siya. Tanaw niya ang eskinita ng palengke sa bintana. May mga taong dumaraan. Ngunit wala na ang mga bata. Walang laman na ang pwestong iyon. Binuklat ni Lola Clara ang calling card sa kanyang kamay. Binasa niya ang address. Forbes Park, Makati City. Ricardo Villanueva. Itinupi niya muli ang card. Ibinulsa. Sinubukang tumayo. Ngunit walang lakas ang kanyang ngabinti. Muli siyang napaupo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. 6 na taon. Ang katahimikang iningatan niya nga 6 na taon ay nasira na. Umalis na ang mabata. Nag-isa na siya. Noon, nagdesisyon si Lola Clara. Hinawakan niya ang card sa kanyang bulsa. Kailangan kong pumunta. Dahan-dahang tumayo si Lola Clara. Tinanggal niya ang kanyang apron. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Naglakad siya papunta sa bungat ng eskinita. Pumara siya ng taxi. Ipinakita niya ang card sa driver. Dito po, Manong. Umandar ang taxi. Unti-unting lumayo ang palengke. Pinunasan ni Lola Clara ang kanyang luha habang nakatingin sa bintana. Hindi na siya pwedeng magtago. Papunta na ang sasakyan sa Makati. Makatabing nakaupo sina Miguel at Maya sa likod. Nasa unahan si Don Ricardo. Tinitignan niya ang mga bata sa rearview mirror.
Nakatingin lang si Miguel sa labas ng bintana. Si Maya nakakapit sa damit ng kuya, tahimik ang loop ng sasakyan, tanging ang mahinang ugong ng makina ang naririnig. Akmang magsasalita si Don Ricardo, ngunit napahinto. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakatingin pa rin si Miguel sa labas. Sinusundan ng kanyang nga mataang nga nagdadaang gusali. Dahan-dahan ang takbo ng oras. Sa tuwing nagbabago ang ilaw trapiko, humihinto at muling umaandar ang sasakyan. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate. Bumukas ang bakal na tarangkahan at pumasok ang nga sasakyan. Isang malawak na hardin ang bumungad. Napakalaki ng mansyon. Idinikit ni Miguel ang kanyang mukha sa bintana. Sumilip din si Maya. Dumampi ang kanyang maliit na kamay sa salamin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng entrada. Binuksan ng sekretaryo ang pinto. Baba na kayo. Naunang bumaba si Don Ricardo. Nag-alinlangan si Miguel bago bumaba, hawak ang kamay ni Maya. Nang tumayo sila sa harap ng mansyon, kusa na lang tumingala ang kanilang nga ulo. Tila abot langit ang gusali. Mas hinikpitan ni Miguel ang hawak sa kamay ni Maya. Hindi binitawan ni Maya ang damit ng kuya. Pasok tayo. Nauna si Don Ricardo. Maingat na sumunod sina Miguel at Maya. Bumukas ang pinto. Kumikinang ang sahig na gawa sa marmol. Ang sala ay tila mas malaki pa sa buong eskinitan ng palengke. Isang chandelier ang nakasabit sa kisame. Nakatingin lang sa sahig si Miguel habang naglalakad. Sumusunod si Maya, tinatapakan ang anino ng kanyang kuya. Dito kayo umupo, turo ni Don Ricardo sa isang sofa. Umupo sina Miguel at Maya sa dulo nito. Umupo si Don Ricardo sa tapat nila. Isang coffee table ang nasa pagitan nila, walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang nga kamay sa kandungan. Kinuyom niya at binuksan. Gutom na ba kayo? Umiling si Miguel. Umiling din si Maya. Sumanya si Don Ricardo sa kanyang sekretaryo. Pumunta ito sa kusina. Pagbalik, may dala itong isang plato ng prutas at tinapay. Ipinatong niya ito sa mesa. Kain kayo kahit kaunti. Hindi tiningnan ni Miguel ang plato. Hindi gumagalaw ang kanyang maga kamay sa kanyang kandungan. Nakayuko rin si Maya. Nakakrus ang kanyang maliliit na balikat. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Akmang magsasalita, ngunit napahinto. Nanginginig ang kanyang labi, nabarahan ang kanyang lalamunan, lumipas ang oras, walang gumagalaw. Nagsalita si Miguel. Kailan po kami pwedeng umalis? Natigilan si Don Ricardo. Dumampi ang kanyang kamay sa brasong sofa. Saan? Kay Lola po. Mahina ang boses ni Miguel. Pumikit si Don Ricardo. Humugot siya ng hininga bago muling dumilat. Ngunit walang lumabas na sagot. Susunduin po ba kami ni Lola? Mahinang tanong ni Maya. Tiningnan ni Don Ricardo ang makbata. Dito na kayo titira. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa sala. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Ayoko po. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mamata ni Don Ricardo. Kay Lola po kami titira. Kinagat ni Don Ricardo ang labi. Gumuho ang kanyang puso. Biglang may narinig na ingay mula sa entrada. Mabilis na mga yapak. Pumasok ang sekretaryo sa sala. Sir, dumating po yung matanda. Biglang tumayo si Don Ricardo. Tumayo rin sina Miguel at Maya. Mula sa pasilyo, narinig ang magayapak. Mabagal at mabigat na mga yapak. Lumitaw si Lola Clara. Hinihingal siya. Lola, sigaw ni Miguel. Tumakbo siya palapit kay Lola Clara. Sumunod si Maya. Umalinggaw-ngaw ang kanilang malilit na yapak sa sahig na marmol. Niyakap ng dalawang bata si Lola Clara. Lumuhod si Lola Clara at niyakap sila pabalik. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Kinakapos siya sa hininga. Pinanot ni Don Ricardo ang eksena. Nakatayo siya.
Kuyom ang nga kamao. Dahan-dahang itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Don Ricardo. Nagtama ang kanilang nga mata, walang nagsasalita. May sasabihin po ako. Nanginginig ang boses ni Lola Clara. Tumango si Don Ricardo. Nga apo, doon muna kayo. Pinakawalan ni Lola Clara ang mga bata. Ayaw bitawan ni Miguel ang kamay ni Lola Clara. Ayos lang, babalik ako agad. Hinaplos ni Lola Clara ang buhok ni Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahang binitawan ni Miguel ang kamay. Binitawan din ni Maya ang damit ng Lola. Dinala ng sekretaryo ang mga bata sa kabilang kwarto. Dahan-dahang isinara ang pinto. Tanging sina Lola Clara at Don Ricardo ang natira sa sala. Nakaharap sila, tila huminto ang oras. Tanging ang kanilang pahinga ang naririnig. Nagsalita si Lola Clara, 6 na taon na pong patay ang anak ko. Tumango si Don Ricardo. Alam na niya iyon. Bago po siya mamatay, may hiling siya. Nagsimulang manginig ang boses ni Lola Clara. Huminga siyang malalim bago magpatuloy. Nahuwak ko raw pong ipapaalam sa inyo. Nanginginig ang kamay ni Don Ricardo. Kumuyom ang kanyang kamao. Nagpatuloy si Lola Clara. Sabi po ng anak ko, natatakot siyang maging kasangkapan lang ang mga anak niya sa yaman ninyo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lola Clara. Nanginginig ang kanyang boses. Nagagamitin lang sila para sapra at masasaktan. Umatras si Don Ricardo. Kumapit siya sa braso ng sofa. Kaya po itinagokos sila. Sa loob 6 na taon, yumuko si Lola Clara. Nanginig ang kanyang balikat. Napaupo si Don Ricardo sa sofa. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Natahimik ang sala. Tanging ang hikbi ni Lola Clara ang naririnig. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Basa ang kanyang mukha. Ako. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Hindi niya may tuloy. Huminga siyang ng malalim. Muli siyang nagsalita. 6 na taon ko silang hinanap. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang nga mata. Nawalan akong anak, pati manugang. Nabarahan ang kanyang lalamunan. Hindi niya matapos ang sasabihin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Gusto ko lang sanang mahanap kahit man lang sila. Basak ang boses ni Don Ricardo. Tiningnan siya ni Lola Clara. Muling naktama ang kanilang mata. Pareho silang lumuluha. Patawad po. Nanginginig ang boses ni Lola Clara. Yumuko siya. Hindi. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo. Nangangatog ang kanyang matuhod, lumapit siya kay Lola Clara. Isang hakbang, isa pa, ginawa mo lang din ang lahat para protektahan sila. Mahina ang boses ni Don Ricardo. Hindi nakangat ng ulo si Lola Clara. Nahanap ko sila, pinrotektahan mo sila. Tumingin si Don Ricardo sa labas ng bintana. Palubog na ang araw, pero pareho natin silang sinaktan. Umalingaw-ngaw ang nga salitang iyon sa sala. Mas lalong nanginig ang balikat ni Lola Clara. Pumatak ang kanyang luha sa sahig. Namuti ang kanyang nga buko. Pumikit din si Don Ricardo. Tumulo ang kanyang luha. Pareho silang nakatayo roon. Walang nagsasalita. Dahan-dahang lumipas ang oras. Sa labas, lumubok na ang araw. Tinakpan ni Lola Clara ang kanyang mukha ng 2 kamay. Tahimik siyang umiyak. Nanginginig ang kanyang katawan. Humihikbi siya na parang maubusan ng hininga. Yumuko rin si Don Ricardo at umiyak. Bumaksak ang salita ni Don Ricardo sa katahimikan. Tinakpan ni Lola Clara ang kanyang mukha. Tahimik siyang umiyak. Nanginginig ang kanyang katawan. Muling umupo si Don Ricardo sa sofa. Yumuko siya. Pareho nilang alam, hindi na may babalik ang 6 na taon. Magkaiba ang kanilang naging desisyon. Ngunit isa ang dahilan, pagmamahal sa mga bata. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay nakdulot ng sakit. Pareho nilang naunawaan iyon. Kinuyom at binuksan ni Don Ricardo ang kanyang palad. Basa itong pawis. Pinunasan ni Lola Clara ang kanyang luha. Ngunit
patuloy, pahing, itong dumadaloy. Mula sa siwang ng pinto ng kabilang kwarto, may dalawang pares ng matang nakasilip, sina Miguel at Maya. Magkahawak kamay sila, nanginginig, pinapanood nilang umiyak ang mga matatanda. Tumutulo na rin ang luha mula sa kanilang mga mata. Kinagat ni Miguel ang labi. Kumapit si Maya sa damit ng kuya. Dahan-dahang itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Ano na po ang gagawin natin? Hindi sumagot si Don Ricardo. Hindi niya rin alam. Tahimik ang sala. Walang sinuman ang nakakaalam ng sagot. Lahat sila ay umiyak. Ngunit walang makalapit. Isang 6 na taong pader ang nakaharang sa pagitan nila at napakabigat ng pader na iyon. Nananatiling tahimik sina Lola Clara at Don Ricardo sa sala. Dahan-dahang nagsalita si Don Ricardo. 6 na taon na ang nakalipas, na aksidente ang anak ko. Tiningnan siya ni Lola Clara. Nakatingging si Don Ricardo sa labas. 1 buwan pagkatapos ng libing, inayos ko ang kwarto niya. Mahina ang kanyang boses. Nanginginig ang kanyang makamay sa kanyang kandungan. Sa isang drawer, may nakita akong litrato. Kasama niya ang isang babae. Nanigas ang kamay ni Lola Clara. Si Isabel ang tinutukoy niya. Nakasulat sa likod ang pangalan, Isabel Reyes. Pumikit si Don Ricardo. Huminga ng malalim. Noon ko lang nalaman na may minamahal pala ang anak ko. Basak ang boses ni Don Ricardo. Kinuyom niya ang kamao. Nagpahanap ako. Ngunit hindi na makontak si Isabel. Yumuko si Lola Clara. Iyon ang panahong nagtatago ang kanyang anak. 1 taon akong naganap bago halos sumuko. Muling dumilat si Don Ricardo. Tiningnan niya si Lola Clara. Pero 3 taon na ang nakalipas, may nakapagsabi sa akin, pumanaw na raw si Isabel. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lola Clara. Tinakpan niya ang kanyang bibig. At may naiwan daw siyang naana. Binuksan at muling isinara ni Don Ricardo ang kanyang kamao. Namumuti na ito. Mula noon, muli akong nagsimulang mahanap. Para mahanap ang mga bata, nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Tiningnan siya ni Lola Clara, ngunit walang anumang record, walang birth certificate, walang hospital records. Yumuko si Lola Clara. Siya ang nagtagong lahat ngayon. 3 taon akong nakanap. Naghira akong private investigator. Nagpakalat ng tao. Tumayo si Don Ricardo. Naglakad siya papunta sa bintana. 1 bakas na lang ang iniwan ko. Ang card ni Isabel. Nanginginig ang kamay ni Lola Clara. Hindi ko pinakansla at iniwang bukas ang notifikasyon. Umasa akong balang araw may gagamit nito. Nagsalita si Don Ricardo habang nakatingin sa labas. Tuluyan nang lumubog ang araw. At ngayong araw, pagkatapos ng 6 na taon, dumating ang notifikasyon. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Idinikit niya ang kamao sa salamin. 1 chop ng noodles, 35 pesos. Natahimik ang sala. Pumikit si Lola Clara. Sumakay ako ng sasakyan at nagpunta sa palengke. Halos sumabog ang dibdib ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Tiningnan niya si Lola Clara at nakita ko ang nga bata. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Don Ricardo. Basak ang kanyang boses. Kamukhang-kamukha ni Marco. Sila na sila. Itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Naktama ang kanilang mata. Dahan-dahang nagsalita si Lola Clara. Ako rin po may sasabihin. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Pinunasan ni Lola Clara ang kanyang luha gamit ang nanginginig na kamay. Bukod po sa hiling ng anak ko, may takot din po ako. Basag ang boses ni Lola Clara. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Natakot po akong baka agawin ninyo sa akin ang mga apo ko. Walang sinabi si Don Ricardo. Nakikinig lang siya. Sinubukan ko po silang palakihing mag-isa sa sarili kong lakas. Itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Don Ricardo ng diretso. Pero hindi ko po kinaya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lola Clara. Nanginginig ang kanyang kamay.
Nakita ko pong nagugutom ang mga apo ko. Nakita ko pong hindi sila makapag-aral ng maayos. Nanginginig ang boses ni Lola Clara. Nanginig ang kanyang balikat, pero hindi ko po may paalam. Dahil sa pangako ko sa anak ko, tinakpan ni Lola Clara ang kanyang mukha. Hindi na lumabas ang kanyang boses. Pinanot siya ni Don Ricardo. Tumutulo rin ang kanyang luha. Tahimik silang umiyak. Magkaibang sakit, ngunit iisang dahilan. Lumipas ang oras. Dumidilim na sa sala. Dahan-dahang nagsalita si Don Ricardo. Nagalit ako sa iyo. Itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Don Ricardo. Nang makita ko ang mga bata sa palengke, nang malaman kong itinago mo sila, mahina ang boses ni Don Ricardo. Kinuyom niya ang kamao. Bakit hindi mo sinabi? Bakit sinubukan mong palakihin silang mag-isa? Huminga ng malalim si Don Ricardo. Pinunasan niya ang luha. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Nangingini ang kamay ni Lola Clara. Tiningnan niya si Don Ricardo. Sinubukan mo lang ding protektahan sila. Basak ang boses ni Don Ricardo. Tumango si Lola Clara. Hindi ito maling desisyon, dahan-dahang sabi ni Don Ricardo. Umiyak si Lola Clara. Pareho lang tayong may dapat ihingi ng tawad sa mga bata. Tumingin si Don Ricardo sa labas. Yumuko rin si Lola Clara. Biglang bumukas ang pinto ng kabilang kwarto. Lumabas sina Miguel at Maya. Naglakad sila papasok sa sala. Maingat ang kanilang mayapa. Tiningnan ni Miguel ang dalawang matanda. Nakakapit si Maya sa damit ng kuya. Lola, tawak ni Miguel. Pinunasan ni Lola Clara ang luha. Lumapit si Miguel kay Lola Clara. Tumayo siya sa tabi nito. Sumunod si Maya. Niyakap ni Lola Clara ang mga bata. Pinanut ni Don Ricardo ang eksena. Hindi siya tumayo. Tiningnan ni Miguel si Don Ricardo. Tiningnan din siya ni Don Ricardo. Walang nagsasalita. Bahagyang yumuko si Miguel. Tumango rin si Don Ricardo. Iyon lang. Binitawan ni Lola Clara ang mga bata. Tumayo siya. Alis na po kami, sabi ni Lola Clara. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang ulo. Ang nga bata. Naputol ang sasabihin ni Don Ricardo. Tiningnan ni Lola Clara ang nga bata. Pag-isipan ko po, nanginginig ang boses ni Lola Clara. Tumango si Don Ricardo. Pwede po ba tayong makita ulit bukas? Tanong ni Don Ricardo. Nag-alinlangan si Lola Clara bago tumango. Opo, hinawakan ni Lola Clara ang kamay nina Miguel at Maya. Naglakad sila papunta sa pinto. Sumunod si Don Ricardo. Nahanda ng sasakyan ang sekretaryo. Ihahatid ko na po kayo, sabi ni Don Ricardo. Umiling si Lola Clara. Okay lang po kami. Hindi, kailangan ko kayong ihatid. Matigas ang boses ni Don Ricardo. Hindi na tumanggi si Lola Clara. Sumakay siya sa sasakyan. Kasama sina Miguel at Maya. Nakatayo si Don Ricardo sa may pinto. Pinapanood ang sasakyan. Dahan-dahan itong umandar. Nakatayo pa rin si Don Ricardo hanggang sa mawala ito sa gat. Lumapit ang sekretaryo. Sir, pasok na po tayo. Tumango si Don Ricardo. Pumasok siya. Walang laman ang sala. Umupo si Don Ricardo sa sofa. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Matagal siyang nanatiling ganun. Tahimik sa loob ng sasakyan. Nakatingin si Lola Clara sa labas ng bintana. Magkahawak kamay sina Miguel at Maya. Walang nagsasalita. Dumating sila sa palengke. Huminto ang sasakyan. Baba na po kami, sabi ni Lola Clara. Binuksan ng driver ang pinto. Bumaba si Lola Clara at ang mga bata. Dahan-dahang umalis ang sasakyan. Nakatayo silang tatlo sa eskinita ng palengke. Tanaw nila ang karinderya. Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ng mga bata. Naglakad sila papunta sa karinderya. Magkikita silang muli bukas. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, suot ni Lola Clara ang kanyang apron. Nakaupo sina Miguel at Maya sa isang maliit na mesa sa loob. Nakabukas ang kanilang mga kwaderno. Tiningnan ni Lola Clara ang mga bata habang hinahalo ang niluluto. Hawa ni Miguel ang kanyang lapis.
Parehong eksena tulad ng mga nakaraang araw. Ngunit may nagbago, nasa loob ng karinderya ang mga bata, hindi na sila paikot-ikot sa labas. Ibinaba ni Lola Clara ang sandok. Lumapit siya sa mesa at umupo sa tabi ni Michel. Makakapasok na ba kayo sa eskwela bukas? Tumango sina Michel at Maya. Hindi nila binitawan ang kanilang mga lapis. Salamat. Naputol ang sasabihin ni Lola Clara. Itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Biglang bumukas ang pintong karinderya. Isang pamilyar na yapak. Pumasok si Don Ricardo. Mag-isa lang siya. Tumayo si Lola Clara. Nakatayo si Don Ricardo sa may pasukan. Maupo po kayo, sabi ni Lola Clara. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo sa mesa. Tiningnan siya nina Miguel at Maya. Tiningnan din niya ang mga bata. Nag-aaral pala kayo. Mahina ang boses ni Don Ricardo. Tumango si Miguel. Pumunta si Lola Clara sa kusina. Kumuha siya ng isang basong tubig. Ipinatong niya ito sa harap ni Don Ricardo. Salamat. Uminom ng kaunti si Don Ricardo. Ibinaba niya ang baso. Inaayos ko na po ang tungkol sa pag-aaral nila, sabi ni Don Ricardo. Itinaas ni Lola Clara ang kanyang ulo. Ang proseso ng pag-transfer at mga kailangan inaasikaso ng ang sekretaryo ko. Hindi nagsalita si Lola Clara. Ipinatong niya ang kanyang makamay sa kandungan. Maari po ba akong tumulong? Maingat ang boses ni Don Ricardo. Nakalinlangan si Lola Clara. Opo, dahan-dahan niyang sagot. Tumango si Don Ricardo. Tiningnan sila ni Miguel. Huminto ang kanyang kamay na may hawak na lapis. Kailangan din siguro nila ng mga gamit sa eskwela, sabi ni Don Ricardo. Tiningnan ni Lola Clara ang mga bata. Gusto ko po sanang ako ang bumili, nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Tumango si Lola Clara. Salamat po, maikli ang sagot ni Lola Clara. Muling uminom ng tubig si Don Ricardo. Namagitan ang katahimikan. Hindi comfortable, ngunit hindi rin nakakailang. Pwede ko po ba silang isama sa bookstore bukas? Tanong ni Don Ricardo. Tiningnan ni Lola Clara si Miguel. Bahagyang tumango si Miguel. Tiningnan ni Lola Clara si Don Ricardo. Sasama po ako, sabi ni Lola Clara. Tumango si Don Ricardo. Mabuti, lumipas ang oras. Tumayo si Don Ricardo. Sige po, bukas na lang ulit. Tumayo rin si Lola Clara. Inatid niya ito sa pinto. Uminto si Don Ricardo. Lumingon siya sa mga bata. Kita tayo bukas. Tumango si Miguel. Kumaway din ng bahagya si Maya. Lumabas si Don Ricardo. Pinanut ni Lola Clara ang kanyang likod. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa bungat ng eskinita. Dahan-dahang naglakad si Don Ricardo. Isinara ni Lola Clara ang pinto. Bumalik siya sa mga bata. Kinabukasan, sa tapat ng isang bookstore, nakita ang apat. Si Lola Clara, ang mga bata, at si Don Ricardo. Hindi na suit ang suot ni Don Ricardo, kundi isang komportableng damit. Pasok tayo, binuksan ni Don Ricardo ang pinto. Naunang pumasok sina Miguel at Maya. Puno NG libro ang bookstore. Dahan-dahang nilibot NG mga bata ang mga estante. Tumayo si Don Ricardo sa tabi nila. Pumili kayo en gusto ninyo. Inaplos ni Miguel ang mga gilid ng libro. Kumuha siya isa. Ito po. Ipinakita ni Miguel ang libro. Tumango si Don Ricardo. Sige, maiba pa ba? Pumili pa ilan si Miguel. Kinuha ito ni Don Ricardo. Nakaupo si Maya sa picture book section. Katabi niya si Lola Clara. Ang kanda po nito. Binuklat ni Maya ang isang libro. Tumango si Lola Clara. Lumapit si Don Ricardo. Umupo siya sa tabi ni Maya. Gusto mo ba yan? Tumango si Maya. Ngumiti si Don Ricardo. Sige, kunin na rin natin yan. Nagpunta silang apat sa counter. Ipinatong nila ang malibro. Inilabas ni Don Ricardo ang kanyang card. Nakbayad siya. Lumabas silang ng bookstore. Mainit ang sikat ng araw. Nakatanghalian na po ba kayo? Tanong ni Don Ricardo.
Umiling si Lola Clara. Gusto niyo po bang kumain? Nag-alinlangan si Lola Clara. Tiningnan niya sina Miguel at Maya. Sige po, pumunta silang apat sa isang kalapit na restauran. Umupo sila sa isang mesa. Dumating ang pagkain. Naglagay si Don Ricardo ng ulam sa plato ni Miguel. Yumuko si Miguel. Salamat po, mahina ang kanyang boses. Ngumiti si Don Ricardo. Sinubuan ni Lola Clara si Maya. Dahan-dahang kumain si Maya. Tahimik silang kuma. Andi komportable en guni may ini. Pagkatapos kumain, lumabas sila. Palubok na ang araw. Ihahatid ko na po kayo, sabi ni Don Ricardo. Tumango si Lola Clara. Huminto ang sasakyan sa tapat ng palengke. Bumaba si Lola Clara at ang mga bata. Bumaba rin si Don Ricardo. Tumayo silang apat sa harap ng karinderya. Salamat po sa araw na ito, sabi ni Lola Clara. Umiling si Don Ricardo. Walang anuman. Tiningnan niya ang mga bata. Tiningnan din siya nina Miguel at Maya. Pwede po ba akong bumalik bukas? Tanong ni Don Ricardo. Tumango si Lola Clara. Opo. Sumakay si Don Ricardo sa sasakyan. Ibinaba niya ang bintana. Ingat po kayo. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Kumaway si Lola Clara at ang mga bata. Kumaway rin si Don Ricardo. Lumabas na ang eskinita ang sasakyan. Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ng mga bata. Pumasok sila sa karinderya. Ilang araw pa ang lumipas. Araw-araw na pumupunta si Don Ricardo sa palengke. Noong una, 1 oras lang, unti-unting humaba. Isang hapon, nakaupo ang apat sa harap ng karinderya. Nakain si Lola Clara ng merienda. Naksalin ng tubig si Don Ricardo. Makatabing nakaupo sina Miguel at Maya. Kumakain sila ng pansit. Hindi ba maalat? Tanong ni Don Ricardo. Umiling si Miguel. Sakto lang po, pinanut ni Lola Clara ang eksena. Napangiti siya. Kumain din si Don Ricardo ng pansit. Masarap. Tumango si Lola Clara. Kain pa po kayo. Palubog na ang araw. Ang ginintuang kulay nito ay bumalot sa palengke. Tumayo si Don Ricardo. Kailangan ko ng umalis. Tumayo rin si Lola Clara. Tumayo rin ang mabata. Babalik po kayo bukas. Tanong ni Miguel. Tumango si Don Ricardo. Oo naman. Lumabas si Don Ricardo na karinderya. Hindi siya lumingon. Tumayo si Lola Clara sa may pinto. Pinanood niya si Don Ricardo habang naglalakad sa eskinita. Nakihintay ang sasakyan. Sumakay si Don Ricardo. Umandar ito. Matagal na nakatayo si Lola Clara. Lumapit si Miguel sa kanya. Sumunod si Maya. Lola, tawag ni Miguel. Tiningnan ni Lola Clara ang mga bata. Po, mabait po pala si Lolo. Tumango si Lola Clara. Naginit ang kanyang mamata. Apo, pumasok silang tatlo sa loob. Sinindihan ang ilaw. Papadilim na sa palengke. Patapos na ang isang araw. Ngunit ang kanilang bukas ay magpapatuloy. Dahan-dahan at maingat, hindi perpekto, ngunit magkakasama sila at sapat na iyon. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Kung nakaantik ito sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video para ipaabot ang inyong suporta. Susuklian po namin ito ngang mas marami pang mainit at nakaka-inspire na makwento. Magiwan lang pong komento at siguradong pagpapalain kayo.